Bumungad sa aking mata ang mala, Adonis na katawan ni Sir George Gerald Jimenez. Nang imulat ko ang aking mata kinabukasan. Malamig ang simoy ng hangin. Langhap na langhap pa ang amoy ng sinangag na kanin na sa tingin ko ay nakapatong sa lamesa sa loob ng aming barracks. Nakaharap siya sa salamin. Inaayos ang buhok habang ang tuwalya ay nakasabit sa balikat. Halatang kaliligo lang niya dahil sa butil-butil ng tubig na dumadaos-dos sa matipuno niyang katawan. Ang sarap na agahan. Akmang tatayo na ako nang mag-iskandalo ang aking sikmura at tila kinakalkal yon. Parang biglang umikot ang mundo ko nang mabilis kaya ako nahilo at naduduwal. Mabilis akong tumayo at tumakbo papuntang banyo. Doon ko inilabas ang lahat ng idinuduwal ko. Naramdaman ko ang kamay na humahaplos sa aking likod. "Babe, anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Gerald habang hinahaplos ang aking likod pababa. Nag-aral ako ng pagdodoktor. Ako ang naka-assign sa klinik ng kampo bago pa man ako maging kapitana. Alam ko kung anong nangyayari sa akin. Alam na alam ko. Pero ayokong tanggapin. We had unprotected during making love. Isang beses lang may nangyari sa amin pero ito na ang resulta. Napamura ako ng mahina. "Babe," usal niya pa. "Paano kita matutulungan?" tanong niya. "Lumayo ka sa akin," sigaw ko. "At huwag kang magpapakita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumayo ka," I shouted out of frustration. Naglalandas na ang luha mula sa aking mata. Nang tumayo ako ay napako sa paningin ng aking mukha. Medyo tumataba na ako. I look so stressed and I feel I'm the ugliest woman in the world right now. "Babe," tawag niya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Bagkus ay sinamaan ko lang siya ng tingin. I flushed the toilet then walk out to get my things. Towel, soap, shampoo, and clothes. I have to fix myself. Trabaho ang ipinunta mo rito, Yen. Nang matapos ay lumabas na ako ng maayos na ang katawan. The cold water made me feel better. "Ayos ka na?" tanong ni Gerald. Saka hinilang upuan para may gamitin ako. "Babe," pangungulit niya. "Ayos na ako. Salamat. Nasaan ang iba nating kasama?" "Lumipat sa tent sa labas kagabi. Iinom daw sila ng alak at doon na matutulog sa labas para mag-stargazing na rin," sabi naman niya. "Bakit hindi ka sumama?" "I won't drink unless you give me permission to do so," sagot niya. "And besides, I don't want to sleep beside you when I'm drunk." Dagdag pa niya kaya tinanguan ko na lang siya. Tiningnan ko ang aking orasan. 6:00 pa lamang. Mga 7:00 siguro ay magsisimula na kaming mamahagi ng food packs na nais ipahatid ng AFP sa kanila. Samahan pa ng grocery items na donated naman ni Major General Severino Mariano. "Anong nangyari sa'yo kanina?" tanong niya. Hindi ako makasagot. Naglagay siya ng isang piraso ng fried chicken at fried rice sa plato ko. "This is not the breakfast that I was used to eat before. Masyadong marami ang inihanda niya sa akin. Ayoko sanang kumain. Pero kumakalam ang sikmura ko. At parang takam na takam ako sa inihanda niya. Damn it!" Nang matapos na kaming kumain, ay lumabas na kami. Nabutan naming nagpupulong ang medical team sa labas ng kanilang malaking tent at medical tent. Ang kanilang pagpupulong ay pinangungunahan ni Mia at kasama niyang ilang interns, nurses at mga doctors. "Captain Yan Isabel Mariano," tawag ng isang lalaki na sa tingin ko ay kapitan ng barangay. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Gerald na pumulupot sa aking bewang, saka hinigit pa palapit sa kanya. May mga kung anong bagay ang tila naglalaro sa aking tiyan. Isang hayop o insekto na may pakpak. "Maraming salamat sa tulong na ibibigay ninyo sa buong barangay.
Nakarating na sa daungan ang maraming sako na sa tingin ko ay relief goods din. Sabi pa nito, tungkulin ho namin na protektahan at panatilihing ligtas ang mga mamamayan ng bansang ito. Hindi nyo kailangang magpasalamat. Sagot ko sa kanya. Chairman Jack Cullen, ang kapitan ng barangay at dating kapitan ng Team Bravo, ay isa sa mga dahilan kaya namatay ang aking ina. Isinuplong niya sa ITG ang gagawing raid ng AFP kapalit ng pera at posisyon sa ITG. Maswerteng naubos ng sandatahang lakas ang nasabing grupo, ngunit malas namang nasawi roon ang magiting kong ina. Napabuntong hininga na lang ako. I want to exchange my country and dignity for the sake of money and power. Hindi ako salot at peste ng lipunan para ilaglag ang AFP sa kilalang rebelding grupo. Never. Para ka talaga si General Mariano, puna niya. Ngumiti ito ng makahulugan bago umalis na kasama ang ilang tauhan na lumapit sa kanya. Salubong ang kilay ko habang tinitingnan siya paalis. Masama man ay hinihiling kong matisod ito sa matatarik na bato at masubsob sa lupa ang mukha. Walang kwentang nilalang. Ayos ka lang? Tanong ni Gerald sa akin. Mukha ba akong maayos? Pagtataray ko saka, inalis ang kamay niya sa bewang at dumiretso na sa kila Mia. Alam kong mali ang sinabi ko. Hindi ko dapat ibinaling kay Gerald ang inis na nararamdaman ko dahil wala namang ginawang masama si Jimena sa akin. Natatakot akong baka bukas ay mabalitaan ko na lang na nakikipaglampungan na naman siya sa waitress na yon. Bakit naman mukhang nalugi ang mukha mo? Puna ni Mia nang makalapit ako sa kanila. Wala to, sagot ko. Good morning, ma'am. Isang matigas na boses ang narinig kong nagsalita mula sa aking likuran. Nang lingunin ko ito, nakita ko si Vernon na sumasaludo sa akin. Kaya tinanguan ko na lang siya. Dahilan para ibaba niya ang kamay niya. Ipinaabot po ni Major General Severino Mariano. Anya saka inilahad sa harap ko ang puting folder na may logo ng AFP sa cover page nito. Maraming salamat. Mauna na kayong magbigay ng relief goods sa open field. Make sure na walang magkakagulo doon. Susunod lang ako mamaya. Sabi ko. Tumango lang siya saka humingi ng permiso para umalis na. At tinanguan ko naman. Binuklat ko ang folder at binasa ang laman. Inaatasan akong samahan ng medical team sa task nila. Samantalang ang mga lalaki sa grupo ko ay dapat tumulong sa search and rescue operations at sa pagdidistribute ng mga pack goods at mga kinakailangan pang ipapamahagi sa mga tao. Ito ay napirmahan na ni General Mariano at ng presidente ng bansa. Handa na ba ang buong team? Tanong ko kay Mia na namilog ang mata. Dito ka sa amin magtatrabaho? Gulat na tanong niya. Oo, sabi ko na naging dahilan para tumili siya at yakapin ako. Handa na kami. Masayang sabi niya. Team, siya na makakasama natin sa task natin ngayon. Dagdag pa ni Mia. Baka naman walang alam sa trabaho natin si Kapitana, Miss Mia. Sagot ng isa na nagpataas ng kilay ko. Sa tingin ko ay intern ang isang ito, base sa paraan ng pag-akto niya. Oo nga, sang-ayon naman ang isa. Akmang aangal na si Mia nang kurutin ko ang bewang niya, saka siya sinanyasan na huwag mo nang sumabad. Baka kapag hiningi mo ang scalpel, ay Swiss knife ang maibigay niya. At kapag nanghingi ka ng shot, ay barilin niya ang pasyente, imbis na shot ng injection ang maibigay. Sagot ng isang intern, saka sila nagtawanan. Tumikim muna ako bago ko sila lapitan. Iniangat nilang parehong kamay, saka tumawa. Hindi po kami gagalaw. Natatawang saad ng unang intern. Anong pangalan mo? Tanong ko. G ang pangalan ko. At ikaw? Tanong ko rin sa pangalawang lalaki. Vince. Natatawang sagot niya. Gusto niyong mawalan ng trabaho? Tanong ko habang nakataas ang kilay. At sino ka para sabihin sa amin yan?
Kung kapitana ka ng AFP, ay wala kaming pakialam. Si Mia ang head namin at hindi ikaw. Wala kang karapatang bantaan mo kami ng ganyan. Mayabang na usal pa ni Gio. Kung sinusunod ka sa AFP, ay hindi rito. Ibang pinuno namin. Hindi ikaw yon. Untag naman ni Vince. Nakakaawa. Masyadong mayayabang ang dalawang intern na to. Noong ako ang nag-aaral ng medisina, ay hindi ako mayabang, tulad ng ginagawa nila. Hindi ako nagyabang sa ospital na pinasukan ko, kahit kami ang may-ari nun. Inilabas ko ang aking wallet, saka hinanap ang ID na exclusive lang para sa family namin. The ID that will identity that I am a Mariano, ang nagpagawa ng ospital na pinapasukan ng dalawang intern na to. Inilapag ko sa harap nila ang ID, dahilan para magulat sila. Sunod kong tinawagan ay ang aking ama, na agad din namang sinagot. Yes, anak. Tanong niya mula sa kabilang linya. Nagulat ang dalawang intern sa harap ko. Baka sa mukha nila ang pagsisisi sa ginawa nila. I need 2 interns to replace these 2 pests on the team. Gamitin niyo na lang po ang chopper para mas madali ang pagdating dito. Sagot ko, habang nakatutok ang mga mata ko sa dalawang lalaki. Okay anak, sagot ni Dad, kaya ibinaba ko ng linya. Fix yourself, panimula ko. Ipapauwi ko na kayo sa Manila. Hindi ko kayo kailangan dito. Huwag nyo na lang i-expect na maganda ang feedback nyo dahil sa inaasal nyo ngayon. Team, tara na. Sabi ko sa iba kaya umalis na kami. Sinimulan na naming maglibot sa maliit na lugar ng Itbayat. Marami kaming nakitang sugatan at mga may karamdaman na nabigyan namin ng lunas at mga medisina. Mula sa lagnat, ubo, at kung ano-ano pa. Habang naglilibot kami, naalala ko ang dating magandang tanawin ng lugar na to. Ang magagandang bahay na bato, ang matatayog na puno, mga nasirang paaralan, at mga ngiti sa mata ng mga tao dito. Minabuti naming magkahiwa-hiwalay para mas marami ang mga mamamayan na matulungan namin. Ako lang mag-isa ang naglibot dahil marunong naman ako sa first aid at nag-aral ako ng pagdodoktor. Si Mia naman ay magkakasama na. Ngayon ang makikita na lang sa lugar na to ay ang gumuhong bahay, natumbang mga puno, bitak-bitak na pader at sahig, pati ang nakangiti-ngiti ay nawala na. Ngayon ay napalitan ng pighati. Napako ang paningin ko sa isang matandang babae na nakaupo sa rocking chair. Mahinang umuuga ang rocking chair habang mahinang tumutugtog ang kantang mabagal na isinulat ni Daniel Padilla at Moira Hernandez. Halata sa mukha niya ang lungkot dahil sa ekspresyon nito. Lumapit ako at nakakabilib na hindi niya ako napansin. Nagulantang ito nang hawakan ko ang kanyang balikat. Nanlaki ang mga mata niya nang magtamang paningin naming dalawa. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Lumuhod ako para magtama ang aming paningin. Ako po si Captain Yan Isabel Mariano. Miyembro po ako ng Armed Forces of the Philippines. At isa po akong doktor. Sagot ko sa kanya. Lumingon siya sa hawak kong bag na naglalaman ng gamot at first aid kit. Nanliit ang mata ngunit ibinalik sa kawalan ang paningin. Hindi ko kailangan ng gamot, sabi niya sa akin. Panako kong hinawakan ng kanyang noo at nakitang mainit ito. Lola, may lagnat po kayo. Una ko, kailangan niyo hong uminom ng gamot. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ng gamot mo. Sagot niya sa kamarahang sinagi ang hawak kong mga paracetamol. Nay, kailangan niyo pong uminom ng gamot para bumaba agad ang lagnat niyo. Pangungulit ko, kahit na ilang beses na niyang tinatanggihan ang hawak kong gamot. Mas gusto ko na lang sundan ng asawa ko. Ayoko nang gumaling. Sagot nito, paano pong mga anak niyo? Kung hindi kayo gagaling ay walang mag-aalaga sa kanila. Sabi ko, lumaki po ako na walang aking ina sa aking tabi. Walang maiyakan. Walang nanay na nag-aalaga sa akin. Lola, kailangan mo pong lumakas. You need to take this medicine 3 times a day po. Sabi ko,
Saka iniabot sa kanyang hawak kong paper bag na may lamang mga gamot. Kasabay noon ng isang pack ng groceries at 1,000 pesos na galing sa sarili kong bulsa. Salamat Apo. Maraming salamat. Sabi niya, kaya ngumiti ako. Nagpatuloy na kami sa paglibot. Ang mga natagpuan sa search and rescue operations ay dinadala sa team namin para malagyan ng paunang lunas. Okay ka lang? Tanong ni Gerald sa akin habang hawak niya ang kamay ko. Parang pagod na pagod ka na, sabi niya pa. Inaantok lang ako. Sagot ko. Sure? Paniniguro niya. Tumango lang ako bilang sagot, sakay sinandal ang mukha ko sa kanyang balikat. Kasalukuyan kaming nakaupo sa isang malaking bato na ang view ay nakaharap sa papalubog na araw. Malamig ang simoy ng hangin, habang ang tunog ng alon na humahampas sa karagatan ay naririnig pa rin kahit nasa itas na kami. You're my favorite woman, sabi niya, saka hinalikan ang kamay ko. Gustong-gusto kitang makasama araw-araw. Mahal na mahal kita, sabi niya sa akin. Saka yumuko para halikan ako. I closed my eyes as I felt his lip brush against mine. Nang igalaw niya ang kanyang labi, ay kusa nitong napasunod ang akin. Kasabay ng paglubog ng araw ang paglalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Masyado na ako nahuhulog sa lalaking ito. Hindi ko kailanman inakala na magiging boyfriend ko si Gerald. Noon ay ayaw kong magpahawak man lang sa kamay niya o magpayakap sa kanya. Ngayon ay kaligayahan na ang dulot ng paghawak niya, pagyakap at ang paghalik sa akin. Habang pauwi, ay may kaba sa loob ko. Hindi ko alam ang nangyayari, ngunit may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan ko. Pinagpapawisan din ang kamay ko, kaya minabuti kong iiwas yun mula kay Gerald. Ibinaling ko sa kalangitan ang paningin ko. Kakaunti at kalat-kalat ang mga tala, ang liwanag ng buwan naman ang nagbibigay gabay sa aming daan, patungo sa aming barracks. Mabilis kaming nakarating sa aming pansamantalang tahanan. Sa ngayon, ay alam kong handa na ako sa maraming problema na ibabato sa amin ng mundo. All because Sergeant Gerald Jimenez loved me, cared for me, and because I love him too, handa na ako sa panibagong yugto ng buhay. Kasama siya. If he would ask me for a wedding, I would probably say yes, wholeheartedly. Maliligo lang ako, sabi ko sa kadumiretso na agad sa loob, para mamili ng aking susuotin. Nagsimula na akong magbuhos ng tubig sa aking katawan. Pilit kong dinadama ang saya na namamahay sa puso ko. Hindi maalis-alis ang ngiti sa aking mata habang naliligo ako. This feels great. Doon na rin ako nagbihis ng aking damit at saka lumabas para uminom ng tinimplang kape ni Gerald sa akin. Nakaupo ako ngayon sa aming tulugan habang nagtitipan ng report na ipapasa ko. Si Gerald naman ay nakadapa sa foam na to. Ang akala ko natutulog na si Gerald ay gising pala nang hilahin niya ang kamay ko. Nais niya akong mahiga sa tabi niya. Tinatapos ko lang itong report ko, sabi ko sa kanya. Mamaya na yan. Higa ka muna dito oh. Gusto kitang yakapin, sabi niya. Itinabi ko na lang muna ang laptop, saka humarap sa kanya para magpaliwanag na kailangan kong matapos ang reports na yon. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil malakas niya akong hinila dahilan para mapahiga ako sa tabi niya. Gulat ang aking expression habang nagkatitigan kami. Ilang pulgada lang ang pagitan ng mga labi namin habang ang aming mga ilong ay halos magdikit na. I can hear his loud and deep breathing. Maging ang paglunok niya ay halata dahil sa Adam's apple nito at sa liit ng pagitan ng aming dalawa. Mahal na mahal kita, sabi niya, saka inilapit ang mukha at siilin ang aking labi. Mainit ang aking mukha habang nagliliparan yata ang paru-paro sa akin tiyan. Mainit at malalim ang halik na iginagawad niya sa akin. Nagulat ako nang mas palilimin niya ang halik na yon at saka po maibabaw sa akin. His soft, passionate kiss are making me crazy. I can still remember
How I moaned his name the first time we made love. How painful it was, but how satisfying it is when we were done making love with each other. Nanumbalik sa aking ulirat ang mga halinghing ni Gerald. Kung ilang beses niyang sinabing mahal na mahal niya ako at kung paano siya nawala ng lakas sa ibabaw ko. Nabalik ako sa ulirat. Nang matanggal na niya ang hook ng brasserie ko, may kung anong tumatanggi sa loob ko. Kaya hinawakan ko ang kanyang kamay na ngayon ay umaamba na para hawakan ang aking pinakaiingatan. Gerald, saad ko, dahilan para tingnan niya ako. I can feel his hard member throbbing into my waist. Babe, pagtatama niya saka hinalikan ng aking balikat. Mainit. Tama na, sabi ko. Hindi ako komportable. Dagdag ko pa, napaangat siya saka naupo sa kama. I heard him curse a bit. Ginulo niya ang sariling buhok saka itinabing sa katawan ko ang kumot naming dalawa. Hinalikan niya ang noo ko saka tumayo na. Don't go too far. Maliligo lang ako. Sabi niya sa akin na tinanguan ko lang. Pagkatapos niya akong halikan ay umalis na siya para maligo. Ako naman ay dumiretso sa labas para magpahangin. Sakto namang nakasalubong ko sina Sean, Vernon, Juanito at Xavier. Napapasok na sa bahay dala ang mga tent, kumot at unan nila. Good evening, ma'am. Bati nila sa akin. Good evening. Dumiretso ako sa isang malaking bato saka ako umupo doon habang nakatitig sa payapang langit. Hindi mo akalaing malaki ang danyos ng lindol. Maingay ang mga kuliglig at iba't ibang huni ng hayop. Napakasarap sa pakiramdam. Mom, kung nasaan ka man, I hope you're proud of me. I may not be able to see your reaction. Alam kong masaya ka sa akin. I am lucky to have a brave mother. Sana ay ganyan din ako kapag nagkaroon na ako ng anak. Matapang, mabait, at handang makipaglaban para sa bayan. Guide me, ma'am. Bulong ko sa hangin habang ang mata ay nakatitig sa kalangitan. Habang nakaupo ako sa bato at nagmumuni-muni, ay naramdaman ko na lang ang malamig na bagay na nakatutok sa aking sentido. Huwag kang gagalaw. Utos sa akin ng isang lalaki. Ang malamig na boses niya ay nagpatayo sa buhok ko at sa aking balahibo. Bigla na lang ako nakaamoy ng nakakahilong bagay at ang sunod kong namalayan ay ang pagbuhat sa akin ng isang lalaking nakasuot ng mask. Everything went black after it.